pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis humimlay. O Jesus, kailanmay di mo kami pinabayaan. Kailanmay di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin, at nang ikasaya mong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang pangkapayapaan. At sumaiyo rin, pagsisindi ng kandila. Ang atin pong candle sponsor para sa tanghaling ito ay ang Merlin Gonzalez and family. Sinisindihan namin kandila ng paghihintay sa pagdating ni Kristong nagbibigay buhay. Ang tawag sa amin ay laging magbantay, tuwi na maging handa, magsumikap ng tunay. Panginoong aming Diyos, saganang magmahal, buksan aming puso, taimtim naming dasal. Ituro mo po sa amin ang diwan ng paghahanda sa muling pagparito ni Kristong anak mong dakila. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagdating, kami ay naghihintay. Sa iyong pagkalinga, pagindapatin mo kaming mailigtas sa kapahamakan dulot ng aming pagkakasala sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aminin po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda, ang mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem, at sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinatanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalugo mo at iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Hesukristo, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi niyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maging maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ay 15 years po sa seminaryo bago po ako naging obispo. At marami po kong karanasan sa seminaryo na parang ganito ang paanyaya. Once a year po sa seminaryo ay meron pong yung fiesta po, yung patron, yung major patron ng seminaryo ay si Saints Peter and Paul. At ito po ay pinagdiriwang ng June 29. Kayong linggo na pinakamalapit doon ay open house sa seminaryo. Pag sinabing open house ay pwedeng dumating ang mga bisita, ang pamilya mo, at malaya silang pwedeng pumasok sa iyong kwarto. Kaya po yung mga okasyong yun din po yung mga okasyon na kailangan malinis ang kwarto mo. Sa akin po, dati po, nung nag-aaral pa po ako sa seminaryo, kami po ay 33 units.
Dagdag pa po doon yung mga iba't ibang activities pa po ng seminaryo. So 33 units yung inyong aral, tapos ang dami pang mga ibang ginagawa. So talagang yung kwarto ko po, parang pinagbahayan po ng parang pinagbahayan ng ahas, yung magulo po talaga yung kwarto ko. Pero nakakalat yung libro, nakakalat yung mga papel, nakakalat yung mga notes, Pero sa akin, alam ko kung nasaan nakalagay ang lahat ng yon. Para bagang organized chaos. Kung ibang tao ang maglilinis ng kwarto ko, mag-aaway kami. Kasi hindi ko na alam kung saan nakalagay yung mga iba't ibang mga gamit. Pero yun nga once a year, liligpitin mo lahat yon. Kasi may dadating ang bisita. At isang malaking production po yun. Kasi yung 33 units na para bagang halos hindi ka na matulog. Yung mga libro ko nasa kama na po. Kalahati lang po ng kama yung ginagamit ko. Yung kalahati ng kama po, puro libro na po. Kaya talagang kapag may bisita, ay talagang hirap na hirap po ako Iba pong mga seminarista ginagawa nila, kumukuha sila ng malaking kumot at itinatakip na lang po sa ibabaw ng kanilang kama, pangtakip sa kalat. Pero alam naman kung umbok-umbok po yung inyong kama, alam na yun yung kalat mo. Pero yun nga ang sa akin nga po, paanyaya yun, yung isang taong o yung minsanan na nangyayari yan, paanyaya, paano nga bang tumanggap ng bisita? Sasalubungin ba sila ng magugulong damit, magulong mga kalat? O sasalubungin ba siya ng maayos na kwarto? At dandun din po, papunta doon yung aking pagninilay tungkol sa itong Adbyento. Dadatnan ba ng Panginoon ang sarili nating buhay na malinis, maayos, nasa sa lugar lahat? O magulo din? Parang nagkalat at nagsabog ang ating mga gamit. At para sa akin, paanyaya yun sa atin na ano nga ba yung kailangan nating isaayos para sa pagdating ng Panginoon? Ano nga ba yung kailangan nating ilagay sa tamang lugar para sa pagdating ng Panginoon, madadatnan tayo na nasa maayos na kalagayan? At para sa akin, yun nga siguro dito papasok ngayon yung sinasabi ni St. Ignatius of Loyola na yung awareness examen. Hindi po to examination of conscience, awareness examen. Pag sinabing awareness examen, mas pinalalalim natin ang ating kamalayan sa mga bagay na kailangan nating isaayos. Kaya ang ginagawa doon, unang gagawin sa umaga, ang sasabihin, Lord, sasabihin natin sa Panginoon, ano ba yung gusto nating ipasaayos? Ano yung gusto nating ipasalansan sa harap ng Panginoon? At doon makikita natin, gusto ko sana, Lord, hindi maging mataray. So yun yung pagdadasal natin sa umaga. Pagdating ng tanghali, tatanungin natin sarili natin, Panginoon, ilang beses ba ako nagtaray ngayong umaga? Sabihin natin, mga 3 beses, ay nako Lord, sorry po Lord, pagsusumikapan kong bawasan palalo yan. At the end of the day, tatanungin natin ulit sarili natin, ilang beses ba ako nagtaray etong tanghali hanggang sa hagabi? May 2 pa. So, patuloy tayong nilalawakan natin at nilalaliman natin ang ating kamalayan hanggang masaayos natin ang mga bagay na yan. So ang nangyayari, yung pakonti-konting pagbabago, yung pakonti-konting palalim ng kamalayan, nakakatulong sa atin sa pagsasalansan sa ating buhay. Kasi alam natin kung anong mahalaga sa pagdating ng Panginoon.
Bandang huli, tatanong, dadating ba yung punto na lahat yan ay masasaayos natin? Ako po ay may paniniwala na hindi po. Kasi tayo naman po ay nananatiling makasalanan, nananatiling limitado. Pero sa akin, pag nakikita tayo ng Panginoon na nagsusumikap, nagsisikap na isinasaayos natin ang ating buhay, makikita natin na ang Diyos ang pupuno sa ating kakulangan. Kaya sana nga matagpuan tayo ng Panginoon na nagsusumikap. Isinasaayos natin ang ating buhay. Kasi doon natin makikita na Diyos ang pupuno sa ating pagkukulang. Diyos ang magdadagdag ng biyaya para mapaglampasan natin yung ating mga kahinaan. Kaya makikita natin na, oo, totoo, susubukan natin gawin kung anong kakayanin natin. Pero Diyos pa rin ang pupuno ng ating pagkukulang. Ang kailangan lamang ay yung ating pagsusumikap. Yung patuloy at palalim na pagsusumikap. Kung ito'y magagawa natin at maituturo natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, na sabay-sabay tayo nagsusumikap, makikita natin na hindi na ganun siya kahirap. Kasi tayo nagtutulungan para lahat tayo makalampas sa ating mga kahinaan. Kadalasan nga po, it is a generational weakness. Ibig sabihin, dahil naumpisahan tayo sa ating mga lolo, sa ating mga magulang, magpahanggang sa atin, ganun din ang ating kahinaan. Kaya nga ba, napakaganda kung ito'y mababahagi natin sa pamilya, nagkakaroon din, hindi lang ng generational conversion, nagkakaroon din ng generational healing, na may paghilom ang generations na pwede natin sabihin na napalayo sa Panginoon. At yung generational healing ang patuloy sana maglalapit sa atin, pakonti-konti, pabalik sa Panginoon. Ipagdasal po natin to sa bawat isa na mapagsumikapan po natin ito para sabay-sabay at magiging mas madali ang ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maihanda nawa natin ang ating puso at isipan sa tulong ng Diyos Ama upang maging marapat tayong tanggapin si Kristo na Kanyang anak sa Kanyang nalalapit na pagdating. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan,
upang maihanda nila ang bayan ng Diyos sa pananariwa ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo, ang Panginoong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bayan, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang hirap sa panunungkulan ay suklian ng Diyos ng ligaya, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng ating pagkakristyano bilang bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang puspusin sila ng pananampalataya at maging makabuluhan para sa kanila ang paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nangangamba sa ating hinaharap, lalo na sa Paskong ito, upang ang pananampalatayang dinala sa ating bayan 500 taon na ang nakalipas, ay magpatibay sa ating mga kalooban at magdala ng kapanatagan sa ating mga kaisipan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa simula ng banal ng panahon na pagdating ng Panginoon, upang lalong tumibay ang ating pagpili sa Panginoong Hesus sa harap ng mga pagsubok na dala ng ating makabago at mapanghapon na panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay bilang mahirap upang mapakisamahan niyang kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapakipanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa espiritu ng aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna ang lahat. Patuloy po na kami humihingi ng tulong para sa mga po nasa lanta ng baha at ng bagyo. At hindi na po nagpa-second collection, pero kung nais niyo pong tumulong, dumiretso na lang po kayo sa office. Sabihin niyo po na yun ay donation para sa mga lalo't higit sa Cagayan at saka sa Isabela. Sa darating pong November 30, ang ating online na mass po ay ililipat na po sa oras na 12 noon imbes na 6 a.m. mass. At magkakaroon tayo ng karagdagang misa simula December 6 na 7:30 ng gabi. Tapos patuloy po rin po ang pagdulog namin sa inyo para sa mga love offering at balikhandog envelopes. Malaking tulong po ito sa mga humihingi rin po ng tulong sa simbahan. At huli po sa lahat ay pwede na pong magpa-reserve sa ano ba tawag dito? Shepherd's Garden of Resurrection, Columbari. Dito po sa likod. Meron pong 552 crypts na available po. Hindi naman po sa minamadali ko kayo, pero ang ating pong pagtawag ng Panginoon ay isang biyaya po ito sa atin. Kung tutusin po natin, lagi na po natin itong ginagawa. Inumpisahan na po natin ito dito sa COVID. At sinubukan kung paano nga ba tayong tumugon sa pangangailangan. At nakikita ko po lahat naman po nakamask, lahat po nag-observe ng social distancing, naghuhugas po ng kamay. At yan po ay magandang tanda na tayo ay naghahanda na sana hindi dumating o hindi kumalat
ang COVID. Ngayon po ay itatranslate po natin yan sa pagdating ng Panginoon. Paano tayo naghahanda sa pagdating ng Panginoon? Hindi lang po siguro sa paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face shield, pero yung pagbabalik ng loob natin sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.